Kainin mo itong basura, siga ni Ginang Remedios habang ibinubuhos ang nga tira-tirang pagkain mula sa kanyang plato papunta sa plato ni Andrea sa harap ng buong pamilya. Sumabog sa halakak ang kanyang anak na si Ramon. Sa sandaling iyon, itinapon ni Andrea ang plato sa sahig. Sinabi niya kay Ramon na gusto niyang diborsyo at kinuha niya ang lahat ng kanyang pag-ari. Nagulat at napahiyaw ng takot si Ginang Remedios at si Ramon. Ang hangin sa loob ng malaking function hall ng isang prestihiyosong villa sa Tagaytay ay puno ng halahak at tunong nga kutsara at tinidor na nagtatamaan sa mga platong porselana. Nang gabing iyon, ginaganap ang malaking handaan ng pamilya sa panik ni Ramon ang asawa ni Andrea. Isang napakalaking chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin sa kisame. Nagbibigay nga maliwanag na liwanag sa mga masasarap na pagkaing nakalatag sa mahabang mesa. May litson gambaboy, hipon at alimango, kare-kare at iba pang mamahaling putahe na espesyal na inorder para sa mga kamag-anak na naroroon. Si Andrea ay tahimik na nakaupo sa sulok ng mesa. Maingat niyang inaayos ang kanyang makukulay na malong na sutla, sinisikap na huwag pansinin ang maparinig at panguyam ng pamilya ni Ramon mula nang dumating siya. Sa mga taon ng kanyang pagsasama kay Ramon, si Andrea ay palaging nagpakitang gilas bilang isang mapagpasakop at simpleng asawa. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam na si Andrea ay ang nag-isang tagapagmananging isang malaking korporasyon. Itinago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil nais niyang makahanap ng isang lalaking magmamahal sa kanya ng tunay, hindi dahil sa kanyang kayamanan. Si Ginang Remedios, ang ina ni Ramon, ay nakaupong parang reyna sa dulong ng mesa, nakasuot ng gintong alahas salig at mga kamay. Sa buong gabi ay walang tigil ang kanyang pagpupuri kay Ramon sa harap ng lahat ng kamag-anak. Malakas niyang ikinukuwento kung gaano kagaling na executive si Ramon sa isang malaking kumpanya at kung gaano kalaki ang kanyang sahod. Ang kumpanyang tinutukoy ni Ginang Remedios ay ang kumpanyang pamilya ni Andrea, kung saan siya mismo ng palihim ay naglagay kay Ramon sa isang mataas na posisyon nang hindi ito alam ni Ramon. Ang mga kamag-anak na nakikinig sa mga kwento ni Ginang Remedios ay walang sawang nagpupuri. Ipinagdiriwang si Ramon bilang pinakamatalino at pinakamatagumpay na lalaki sa pamilya. Ngunit sa bawat papuri kay Ramon ay may kasamang mapangaping tingin kay Andrea. Ilan sa mga tita at pinsan ni Ramon ay nagbubulungan, nagkomentaryo kung gaano kapalat si Andrea, isang ordinaryong babae lamang na napangasawa ng isang ganyang kahusay na lalaki. Narinig ni Andrea ang bawat bulong, ngunit nanatiling tahimik siya, kumakain ng mahinahon. Sanay na siya sa ganitong hindi makatarungang pagtrato at palagi siyang nagtitiis para sa kapakanan ng kanilang pag-aasawa. Dumating ang pinakamataas na antas ng kahihiyan nang dalhin ng ma-waiter ang dessert at sinimulan nilang alisin ang maplato ng pangunahing pagkain. Sa plato ni Ginang Remedios ay natitira ang mga buto, NG manok, mangga balat, NG ipon, at isang labi NG sopas na malamig na at malansang langgis bago, pamanito, asahan, NG sinuman. Biglang tumayo si Ginang Remedios, kinuha ang kanyang marungis na plato, lumapit ng may kahambugang kilos sa upuan ni Andrea at sadyang ikiniling ito sa plato ni Andrea. Mga buto balat at marumi ay nahulog sa ibabaw ng sinangag at ulam na malapit ng kainin ni Andrea. Isang talsik ng sabaw ay nakapagmansila pa sa laylayan ng manggas ng blusang suot ni Andrea. Napatigil ang buong sala, nakatuon ang lahat ng mata sa kanila. Tumingin si Andrea sa kanyang plato puno na ngayon ng basura ng iba. Pagkatapos ay itinigil niya ang kanyang tingin sa mukha ng kanyang biyenan. Kainin mo itong basura. Siga ni Ginang Remedios sa malakas na tinig na umingay sa buong sala. Iyan ang tamang pagkain para sa isang duha tulad mo. Alamin mo ang iyong lugar. Kung makain ka ng maayos ngayon ay dahil lamang sa kabutihang loob ng aking anak na siyang nagbabayad para sa lahat. Huwag kang mangarap na kaya mong makihambing sa amin. Natigilan si Andrea, kumukulo ang dibdib. Lumingon siya kay Ramon na nakaupo di kalayuan. Umaasa na tatayo ang kanyang asawa para ipagtanggol siya, ngunit nagwasak ang pag-asang iyon. Si Ramon, sa halip,
ay humiga sa sandalan ng kanyang upuan na cross ng braso sa dibdib at sumabog sa malakas na tawa. Ang tawa ni Ramon ay nakahawa sa ibang kamag-anak. Nagtawanan silang lahat kay Andrea na pampublikong pinagalitan. Wala kahit katiting na pagkakakilanlan ng kahihiyan sa mukha ni Ramon. Tumingin siya kay Andrea ng may pagamak, parang pinaktitibay ang bawat malupit na salita ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang pader ng pasensya na itinayo ni Andrea sa loob ng maraming taon ay gumuho sa alabo. Bawat ilusyon tungkol sa totoong pagmamahal na hinanap niya kay Ramon ay nawala ng walang bakas. Napagtanto niya na nasayang ang kanyang oras sa mga taong walang utang na loob at walang budi. Tumadyo, si Andrea nang may kalmadong kilos gunit, puno ng determinasyon, tumingin sa muka ni Ginang Remedios at ni Ramon ng halininan, may matulis na tinggin na hindi panidya ipinakita kailanman. Hinawakan ng kanyang kamay ang gilid ng porselanang plato na punong basura. Nang walang pag-alangan, itinaas ni Andrea ang plato at itinapon ito sa sahig ng buong lakas. Ang tunok ng pagbasag ng porselana ay nakabibingi na lumakpas sa mga tawa. Kumalat ang mapiraso sa lahat ng dako. Ang sabaw ay nakamansa sa mamahaling sapatos ni Ginang Remedios na sumigaw at nakpahayag ng galit. Tama na, ang boses ni Andrea ay malakas at may autoridad na namahala sa buong sala. Mula ngayon, hihingi akong diborsyo, Ramon. Sawang-sawa na ako sa inyong mapagmataas na pagkukunwari. Pagsisisihan ninyo ang kilos na ito sa bukilong buhay ninyo. Tumayo si Ramon, ang mukha ay namumula sa napigilang galit. Paano mo natatapang nasigawan ako? Sino kang akala mo sa sarili mo? Gusto mong diborsyo? Sige, lalabas ka sa aking bahay ngayon din nang walang isang sentimo. Babalik kang isa na namang pulubi na dati kang nun. Nakpakita si Andrea ngang malamig na ngiti, isang ngiti na, sa kakaibang dahilan, ay nakpatingkap kay Ramon. Sa halip na tumugon sa mga insultong kanyang asawa, inilabas ni Andrea ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag at tinawagan ang kanyang personal na katulong na laging available ng 24 na oras. Sumagot ang tawag sa unang ring. Sinadya ni Andrea na i-speaker ang tawag para marinig ng lahat. I-block ang lahat ng financial access ni Ramon. Agad, utos ni Andrea ng may patag ngunit mapangganib na tono. Isara ang lahat ng kanyang credit card. I-freeze ang kanyang account, bawiin ang karapatang gumamit ng bahay na tinitirhan niya at ayusin ang pagkuha ang lahat ng kanyang sasakyan ngayong gabi. Sandaling natahimik ang pamilya ni Ramon bago pumutok sa mas malakas na tawa kaysa dati. Si Ginang Remedios ay tumawa na hawak ang tiyan. Umiling si Ramon nang may panguyam. Binabantaan mo ba kami saan kalalabas diyan? Wala kang ang trabaho. Binalaan siya ni Ramon, nangungusap. Sige, itihil mo na ang palabas na ito. Umalis ka na dito. Bago pa ko tumawag sa seguridad para idrag ka palabas. Hindi na nagsalita pa si Andrea. Lumiko siya, muling inaayos ang kanyang malong at lumabas ng marangyang function hall ng may determinado at eleganteng hakbang. Iniwan niya ang pamilyang iyon na naktatawanan pa rin sa kanya nang wala ni katiting na bigat sa puso. Tinanggap siyang sariwang hangin ng gabi sa paglabas ng fila. Isang maitim na Mercedes ay agad na lumapit sa pintuan. Pinagmamaneho ang kanyang personal na driver na tahimik na naghintay sa kanya sa loob ng ilang oras. Sumakay si Andrea at inutusan ang driver na umalis. Sa function hall na iniwan niya, nagtatawanan pa rin si Ramon kasama ang mga kamag-anak. Tinawagan niya ang isang waiter para linisin ang basag na piraso sa sahig. Pakiramdam ni Ramon ay siya ang nanalo, naniniwala siyang napalaya na siya mula sa isang walang kwentang asawa, ngunit hindi nagtagal ang kanyang tawa. Ilang minuto pa lamang, lumapit ang isang waiter sa cashier sa sulok ng sala. May dala itong terminal ng pagbabayad ang bill ng hapunan, isang astronomikong halaga. Si Ramon, nang may mayabang na kilos, ay naglabas ni itim na credit card mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito sa waiter. Ipinasok ni waiter ang card. Sa screen ay lumabas ang kumikislap na pulang teksto, card declined, permanently blocked by issuing institution.
Ang gabing iyon kapahamakan nina Ramon at kanyang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Mainit pa rin ang loob ng function hall ng villa mula sa mga usapan ng mga kamag-anak ni Ramon. Patuloy silang na komentaryo sa nangyari. Pinupuri ang tibay ni Ramon sa pagpapaalis kay Andrea at ipinakdiriwang si Ginang Remedios bilang tagapagligtas ng karangalan ng pamilya mula sa isang walang utang na loob na manugang. Nakuha na ang maplatong dessert. Oras na para patunayan ni Ramon ang kanyang kayamanan bilang pinuno ng pagtitipon. Lumapit ang manager ng fila, isang taong kalagitnaan ng gulang sa impekableng suite sa pangunahing mesa kung saan nakaupo sina Ramon at Ginang Remedios. Hawak niya ang isang maliit na leather na bill folder. Ngumiti siya ng magalang at inilagay ito sa harap ni Ramon. Salamat sa pagpili ng gaming venue para sa inyong family gathering, Ginong Ramon. Narito ang kabuuan para sa paupahang private room, seafood menu at mga dagdag na serbisyo ngayong gabi, sabing manager ng magalang. Kinuha ni Ramon ang bill ng walang kaba. Mabilis niyang tinignan ang halaga na pakalaki, katumbas ng maraming buwang sahot ng isang ordinaryong empleyado, ngunit para kay Ramon ay hindi ito problema. Hanggang ngayon, lagi namang naaaprubahan ang kanyang makart ng walang kahirapan. May mayabang na ngiti pa sa mukha, inilabas ni Ramon ang pinaka-prestihiyosong credit card niya at ibinigay sa manager. Kinuha ito ng manager at inutusan ang isang katulong na iproseso ang bayad sa cashier terminal. Nakpatuloy si Ramon sa pakikipag-usap sa isang tito tungkol sa isang biyahe sa abroad na planado sa susunod na buwan. Ilang minuto pa lamang, bumalik ang katulongang manager na may tensyonong ekspresyon. Bumubulong ito sa taingangang kanyang nakatataas habang ibinibalik ang card ni Ramon. Bahagyang nawala ang magalang na ngitingang manager at yumuko siyang nagsalita ng mas mababa para hindi mapagtuunan ng ibang panauhin. Paumanhin, Ginong Ramon. Ang inyong card ay tinanggihan ng sistema. Ang dahilan ay permanenteng na-block ito. Mayroon ba kayong ibang card? Nagkunot no si Ramon. Nagsimulang maramdaman ang pagkabalisa, ngunit tinangka niyang itago ito sa isang maliit na tawa. Malamang may error lang sistema sa bangko. Madalas may problema ang network nila. Huwag mag-alala, gamitin ito, sabi ni Ramon habang naglalabas ng ikalawang card na may katulad na mataas na credit limit. Ibinigay ng manager ang ikalawang card sa katulong. Sinisikap ni Ramon na manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mata ay patuloy na sumisilip sa cashier. Nakita niyang swinipeen katulong ang card ng maraming beses. Sa bawat pagtatangka, may maikling beep ng error ang terminal. Umiling ang lalaki patungo sa manager. Muling lumapit ang manager kay Ramon, ngayon ay may maseryoso at matibay na ekspresyon. Humihingi akong paumanhin, Ginoong Ramon, tinanggihan din ang inyong ikalawang card sa parehong dahilan, forced block. Dahil sa malaking halaga ng bill, pakiusap na gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad marahil sa pamamagitan ng bank transfer o ATM, iginiit ng manager. Nagsimulang pumawis ng malamig si Ramon sa noo, kumukubok ang puso niya sa dibdib. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang app ng kanyang bangko para tingnan ang balanse. Nang sumubok siyang mag-login, lumabas sa screen ang mensaheng may pulang kulay. Ang access sa lahat ng kanyang account ay na-freeze ng punong tanggapan at kinailangan siyang makipag-ugnayan sa customer service. Pakiramdam ni Ramon ay huminto ang kanyang puso. Tumalon ang isip niya sa banta ni Andrea sa telepono, ang buntang iyon na tinaray niya at ng kanyang pamilya. Maliwanag na hindi nagbibiro si Andrea. Pinigilan talaga ng babaeng iyon ang lahat ng kanyang pinansyal na tulay sa isang sandali. Si Ginang Remedios, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsimulang mapagtanto na may mali. Hinampas niyang bahagya ang braso ng kanyang anak. Anong nangyayari? Ramon, bakit matagal kang nagbabayat? Magmadali ka na. Gusto na umuwing tito mo at tita mo para magpahinga, sumbong niya. Inay, ang makart ko lahat na aking card nakablok, bulong ni Ramon sa nangingini na boses. Puti na ang kanyang mukha. Namangha si Ginang Remedios. Anong ibig sabihin na block? Subukan mong gamitin ang pera sa iyong sahot na account. Huwag tayong mapahiya sa harap ng buong pamilya,
Sagot niya ng mababa ngunit punong gulat. Nakablok din ang lahat, inay. Hindi na rin mabuksan ang banking app sa telepono. Ang cash na mayroon ako sa pitaka ay hindi sapat para bayaran itong bill, sagot ni Ramon sa pagkabalisa. Nanginginig ang kanyang makamay habang sinusubukan niyang tawagan ang customer service ng bangko, ngunit palagi lang itong nire-redirect ng walang sumasagot. Dahil sa nakitang gulat ng kanyang kliyente, nagsimulang mawalan ng pasensya ang manager ng villa. Ayaw niyang maktayang ganong malaking halaga. Kumaway siya ng kamay at 3 malalaking security guard ay lumapit at pinalibutan ang mesa ni Ramon. Ang presensya nila ay agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng kamag-anak na nandun pa rin sa sala na putol ang mapag-usap. Ang mainit na kapaligiran ay bigla ang naging tensyonado at nakakahiya. Ginoong Ramon, hindi na kami makapaghintay pa. Kailangan ninyong bayaran ang bill agad. Kung hindi ay maari naming pigilin kayo at ang inyong pamilya dito sa bisa ng pandaraya at pagkakautang, sabi ng manager ng malakas para marinig ng lahat. Namula ng kahihiyan ang mukha ni Ginang Remedios. Tumayo siya at sinubukang ipagtanggol ang kanyang anak. Paano kayo nagsasalita? Ang aking anak ay isang mataas na executive ng isang malaking kumpanya. Problema lang network ng bangko ito. Huwag ninyong asalin ang nakriminal kami, bulalas ni Ginang Remedios. Hindi kami nakaka-interes kung ano ang posisyon ng inyong anak, Ginang. Maliwanag ang alituntunin, walang bayad, walang lalabas sa silid na ito, matibay na sagot ng manager. Gumalaw ang maka-security guard para harangan ang labasan. Mabilis na kumalat ang gulat sa makamag-anak ni Ramon. Ang makanaktitiwala sa kanya at nagpupuri sa kanya, noong una ay nagsimulang magbulong ng mga akusasyon. Ang ilang tito at tita ay naktayo na may balak na lumabas bago pa maengganyo o magbayad, ngunit pinigilan ng seguridad ang kanilang mga hakbang. Buksan ang pinto. Wala kaming kinalaman sa bayad na ito. Usapin ito ni Ramon at ng kanyang ina. Sigaw ng isang tito mula sa dulo ng sala. Si Ginang Remedios, na naramdamang naipit na. Sa wakas ay inilabi ang kanyang pagmamahal sa sarili. Lumapit siya sa mga kamag-anak ng may pakiusap na ekspresyon. Tito, tita, pautangin ninyo kaming pra. Bukas ng umaga ibabalik ni Ramon ng doble. Pakiusap, iligtas ang karangalan ng aming pamilya. Pakiusap ni Ginang Remedios, kumapit sa mga kamay, NG kanyang mga kapatid. Ngunit ang makamag-anak na kailan may magiliw ay ngayon ay marahas na tinatanggal ang kanilang makamay. Nagsabay-sabay silang nag-imbento nga dahilan, ang isa ay namumuhunan ang pera, ang isa pa ay nagbabayad ng matrikula nga anak, ang isa naman ay nagpapanggap na walang daladalang card. Walang isa sa kanila ang handang magabuloy ni ₱1 para tulungan sina Ramon at Ginang Remedios. Ang makamag-anak na kailanmay nagpupuri sa kayamanan ni Ramon ay ngayon ay tumitig sa kanya nang may pakasuklam at hinala. Nang gabing iyon, sa maringal na sala ng hapunan, ang pagmamalaki ni Ramon at Ginang Remedios ay natapak-tapakan, winasak ng walang awa sa harap ng buong pamilya nila. Nakulong sila sa villa, napaliligiran ng mapanuyam at mapanghamak na mga tingin ng makamag-anak na naghahanap lamang ng sariling kaligtasan. Ang tunay nilang kapahamakan ay nagsisimula pa lamang. Maliwanag na nagbibigay liwanag ang araw ng umaga, parang gustong sunugin ang mga ulo nina Ramon at Ginang Remedios. Pinigilan sila ng buong gabi sa Marangyong Reception Villa. Nakalabas lamang sila ng madaling araw matapos pilitin si Ramon na mag-iwan kanyang luxury watch at ang gintong singsing ni Ginang Remedios sa manager bilang sangla. Ang kanilang pagmamalaki ay nagkaguhong piraso-piraso sa harap ng buong pamilya, gayunpaman. Kahit kakarampot na pagsisisi ay wala sa puso nina Ramon o Ginang Remedios. Sa biyahe pabalik na sinasakay nila ang pampublikong taksi dahil ang kanilang pribadong sasakyan ay inalis na ngang tauhan ni Andrea. Pareho silang walang tigil na sumusumpa at nang iinsulto kay Andrea. Iniisip pa rin nilang sila ang mga biktima ng isang balif at walang utang na loob na asawa. Nanumpa si Ramon sa loob ng taksi na iyon na ang unang gagawin niya, pauwi ay palayasin si Andrea at itapon ang lahat ng
kanyang damit sa labas. Patuloy na hinihikayat siya ni Ginang Remedios na sabihin ang isang matagumpay na lalaki tulad niya ay maaring makakita ng 1,000 mas maganda at mas mayamang babae kaysa kay Andrea. Ang kayabangan ay ganap na nagtatakip ng kanilang paninaw sa katotohanan. Huminto sa wakas ang taksi sa harap ng malaking bakal na rehas na nakapaligid sa kanilang marangyong bahay sa Antipolo. Bumaba si Ramon nang may malakas na hakbang, ang mukha ay namumula sa pinigilan na galit. Napalakas na isinara ang pintuan ng taksi na nagitla ang driver na mabilis na umalis pagkatapos makatanggap ng huling papel na para sa bulsa ni Ramon. Sinundan siya ni Ginang Remedios. Nag-aagahan ang paglakad at nagre-reklamo kung paano sumasakit ang kanyang nga baa matapos makatayo ng buong gabi. Habang papalapit sa rehas, bigla siyang huminto si Ramon, nagkunot-no. May mali ang bakal na rehas ay nakabukas ng malawak at sa malawak na luban ng bahay ay nakaparada ang isang malaking truck na pangmodelo. Hindi lamang iyon 5 matatangkat na lalaki sa uniforme ngang security guard ang nakahanay sa harap ng pintuan ng bahay. Sa gitna nila, isang taong kalagitnaan ng gulang sa formal na damit ang hawak ng makapal na folder. "Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa aking bahay? Umalis na kayo," sigaw ni Ramon habang pumapasok sa luban. Ang kanyang boses ay umingay bilang pagtatangkang ipatupad ang kanyang autoridad sa naniniwala siyang sarili niyang lugar. Tinularan siya ni Ginang Remedios mula sa likod. "Ito ay tiyak na gawang walang galang na manugang na iyon paano siya nangahas na magpapasok ng nga estranyo sa bahay ng aking anak, mga gwardiya, palayasin silang lahat." Sigaw niya habang hinahanap ang bantay na karaniwang nakatayo sa guard post sa pasukan ngunit ang post ay desperadong walang tao. Ang lalaki sa formal na damit ay hindi nagpakitang gulat o natakot sa galit ni Ramon at ng kanyang ina. Mahinahon niyang inaayos ang kanyang salamin, humakbang pasulong, at nagpakita ng malamig na ngiti. Siya ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya ni Andrea, na opisyal na itinalaga na pangalagaan ang lahat ng legal na usapin kaunay ng paghihiwalay. "Magandang umaga, Ginoong Ramon at Ginang Remedios. Nagpapakilala po ako ang abogadong opisyal na pinagkatiwalaan ng Ginang Andrea. Nandito ako para isagawa ang utos ng aking kliyente tungkol sa pag-aalis ng manggagamit sa ari-ariang ito," sabi ngang lalaki ng may patag ngunit hindi mapansingang makapangyarihang tono. Napatawa ng sarkastiko si Ramon. Para sa kanya, ito ang pinakatangang biro na narinig niya. "Pag-alis ngang gamit. Sino ang inakala ninyong kausap? Ito ang aking bahay. Binili ko ito ng pawis ng aking noo. Ang asawa ko ay isang walang trabaho na nakasalalay sa akin. Paano kayo nangahas na pumunta dito para pag-usapan ang pag-aalis?" Balik ni Ramon abang itinuturo ang daliri sa abogado. Tumango si Ginang Remedios ng buong sigasig. "Tama, ang aking anak ay isang mataas na executive ng isang kilalang kumpanya. Marami siyang pera. Kung hindi kayo umalis agad ay tatawagan ko ang mga pulis para ipaaresto kayo sa pagnanakaw sa tanghali," banta niya, kamay sa baywang. Dahan-dahang umiling ang abogado, halos naawa sa kamangmangan ng dalawa. Binuksan ang folder na hawak niya, inilabas ang ilang opisyal na dokumento na may selyo ng estado at iniharap ito sa mukha ni Ramon. "Iminumungkahi ko sa inyo na mabusisin ninyong basahin ang mga dokumentong ito bago pa kayo maging mas katawa-tawa. Ginoong Ramon, ayon sa titulong lupa, sertipikong occupancy gusali at lahat ng certificate of registration ng masasakyan na nakaparada sa garahe, lahat ng ari-ariang ito ay nakalagay sa pangalan ng Ginang Andrea. Wala ni isang bagay sa loob ng bakuran na ito ang pag-ari ninyo," paliwanag ng abogado habang sinadyang itaas ang boses. Nanlaki ang mga mata ni Ramon habang agad na kinukuha ang mga dokumento. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga opisyal na salita sa papel. Ang pangalan ni Andrea ay malinaw na nakasulat bilang nag-iisa at lehitimong may-ari ng lupa at ng marangyong bahay na may libo-libong metro kwadrado
Binalian ni Ramon ang pahina at tiningnan ang makopya ng Certificate of Registration, 3 luxury car na laging ipinagmamalaki sa mga kaibigan. Pawang nasa pangalan ng kanyang asawa ang lahat, walang pagbubukod. Umatras si Ramon ngang isang hakbang, hirap siyang huminga, parang isang mabigat na bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Nagsisimula nang makapasok ang malupit na katotohanan sa kanyang utak. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang ang kanyang sahod bilang executive ay sapat para sa lahat ng luho. Hindi siya nagtatanong kung saan galing ang kaginhawaan sa pagbilingam nga ari-arian na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso dahil si Andrea ay laging mahinahon na nag-ayos ng lahat ng mga ito. Mapaka ito, pinike ninyo ang madokumentong ito. Ako ang nagbabayad ng buwanang bayad para dito. Sigaw ni Ramon nang nanginginig ang boses, sinusubukang tanggihan ang katotohanan na ngayon ay marahas na humahampakas sa kanya. Ang aking kliyente, ang ginang Andrea, ay binayaran ang kabuuang halaga ng bawat pagbili sa cash maraming taon na ang nakakaraan. Ang pera na tinutukoy ninyong buwanang bayad ay hindi man lang sapat na saklaw ang gastos sa pagpapanatili ng hardin sa loob ng isang buwan. Hanggang ngayon, pinayagan siya ang ginang Andrea na mabuhay sa kanyang ilusyon bilang pagalang sa kanya bilang asawa. Gayunpaman, dahil kayo at ang inyong pamilya ay lumampas na sa anumang hangganan ng pagtitiis, lahat ng pribilehiyong ito ay inalis sa inyo mula ngayon. Sagot ng abogado, walang awang winasak ang bawat argumento ni Ramon. Kinuha ni Ginang Remedios ang mga dokumento mula sa kamay ni Ramon. Hindi niya maunawaan ang legal na wika, ngunit nakita niya ang pangalan ni Andrea na nakakabold sa lahat ng dako. Lumapay ang kanyang mga tuhod, ang marangyong bahay na pinagmamalaki niya sa mga kaibigan. Ang lugar kung saan siya nagdaraos ng mga pagtitipon ng may kayabangan ay hindi pag-ari ng kanyang anak. Hindi maari, hindi ito possible. Saan kami titira? Bulong ni Ginang Remedios ng mahinang boses. Nawala ang kanyang kayabangan sa hangin. Hindi iyon problema nga aming kliyente. Pakiusap na ngayon, kunin ang inyong magamit at agad na lisanin ang ari-ariang ito. Kung tatanggihan ninyo, gagamitin namin ang puwersa para mailabas kayo ron sa akusasyon kampakpasok ng walang pahintulot. Bantang abogado, kumaweng kamay. Pumasok ang 2 security guard sa loob ng bahay at ilang minuto ay lumabas na may dalang 2 malaking tela na maleta. Ibinato ito sa aspalto sa labas ng rehas. Bumukas ang mga maleta, nagbuhos ang mga laman, mga lumang damit lamang nina Ramon at Ginang Remedios. Lahat ng mamahaling damit, mga relo at alahas na binili gamit ang pera ni Andrea ay naiwanan sa loob. Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang aking mga gamit? Ang aking branded na damit? Mga magnanakaw kayo, sigaw ni Ginang Remedios. Nakita ang kanyang maluma at haggard na damit na naihagis palabas. Ang lahat ng ari-ariang binili ng perang Ginang Andrea ay nananatili sa bahay. May karapatan lamang kayong dalhin ang mabagay na mayroon kayo bago pinondohan ng Ginang Andrea ang inyong buhay. Ang labasan ay naroroon. Magandang araw. Pagtatapos ang abogado habang iniikot ang likod. Pumasok siya sa loob kasama ang magwardiya. Ang malaking bakal na rehas ay naksara at nakandado mula sa loob sa malakas na metalikong kalampag. Ang tunog na iyon ay minarkahan ang katapusan ng panahon ng kaluwalhatian ni Ramon at ng kanyang ina. Ang pagtataboy kay Ramon mula sa maringal na bahay na sa maraming taon ay itinuturing niyang kanyang personal na kaharian ay pansamantalang nagparalisa ng isip ni Ramon. Nakatayo siya sa tabing kalye na pabasa-basa na trapiko. Sa tabi niya, umiyak si Ginang Remedios na nakaupo sa sirang tela na maleta. Ang matanda na babae ay hindi tumitigil sa pag-angal tungkol sa kanyang biglaang nagbagong kapalaran. Nagpahid ng kamay si Ramon sa mukha. Ang kanyang polo shirt, matagal ng gusot mula noong gabing nakaraan, ay basa na ng pawis. Kailangan niya ngang paraan palabas. Kailangan niya ngang para magiganti kay Andrea at mabawi ang kanyang napinsalang pagmamalaki. Mabilis na nagtatrabaho ang kanyang isip.
Naalala niya ang kanyang posisyon sa kumpanya, isa siya sa mga pinakamataas na executive ng isang malaking korporasyon. May autoridad siya na maunlok ang mga emergency corporate funds para sa mga agarang panggangailangan. Sinikap ni Ramon na gamitin ang mga pondong iyon para kumuha ng pinakamahusay na mga abogado at idemanda si Andrea. Hindi niya alam na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay ang pinakamalaking sikreto na itinago ni Andrea sa kanya. Inay, hintayin mo muna ako dito. Pupunta muna ako sa opisina. Kukuha ako ng pera mula sa safe ang aking kumpanya. Kukuha tayo ng pinakamatalino at isasampahan natin siya ng kaso. Huwag kang mag-alala, inay, mayroon pa akong posisyon ng kapangyarihan. Hindi tayo magiging mahirap, sabi ni Ramon ng malakas, sinisikap na aliwin ang kanyang ina at sabay na nagbibigay ng tapang sa kanyang sarili. Huminto si Ginang Remedios sa pag-iyak sa isang sandali, mahinang tumango, isang pahiwatig ng pag-asa ay muling lumitaw sa kanyang manamamagang mata. Magmadali ka, Ramon, magdalan ng maraming pera. Ayoko ditong nakaupo sa tabing daan na parang isang pulubi, pakiusap niya ng palamunan. Nang walang pagpapaliban, huminto si Ramon ng taxi at inutusan ang driver na dalhin siya sa marangyong kompleks ng opisina. Sa buong biyahe ay inaayos niya ang kanyang gusot na damit, sinisikap na mabawi ang aura ng autoridad na lagi niyang ipinapakita sa trabaho. Pakarating ng taxi sa harap ng 10 palapag na gusali, bumaba si Ramon nang nakatuwid ang ulo, dumaan sa nag-aalikabog na pintuan ng salamin at pumasok sa maluwag at malamig na lobby ng reception. Ngunit isang kakaibang eksena ang humarap sa kanya. Pagkakasya ng paa niya sa loob, huminahon ang lahat ng empleyado na dumadaan. Ang mataong karaniwang bumabati sa kanya ng may paggalang ay nakatayo ngayon ng walang galaw. Tinitignan siya ng may mga talingit na tingin, ang ilan ay lantarang sumatserang kasama ang mga katrabaho. Nainis si Ramon sa mga tinging iyon, ngunit pinili niyang balewalain ang mga ito. Inisip niyang dahil sa kanyang magulong itsura, nagpatuloy siyang lumakad patungo sa koridor na nakalaan para sa mga executive at sinamahan ang elevator na direkta sa pinakamataas na palapag. Nang dumating siya, ilang miyembro ngang staff ngang pananalapi ang nag-ayos ng nga tumpok ng dokumento. Tigilan ninyo lahat. Agad na maghanda ang emergency corporate fund sa aking panggalan. Kailangan kong malaking halagang cash ngayon din, utos ni Ramon ng malakas, kinampay ang kamay sa mesa para ipatupad ang kanyang autoridad. Ang financial director, isang babae sa kalagitnaan ng gulang na karaniwang mabilis na sumusunod sa kanyang mga utos, ay ngayon ay tinitignan siya ng malamig na cross ng mga braso sa dibdib at hindi gumalaw. Pasensya na po, Ginoong Ramon, ngunit hindi namin mapoproseso ang inyong kahilingan. Simula ngayong umaga ay wala na kayong autoridad sa kumpanyang ito, sagot niya ng mahinahon ngunit matibay. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang panga ay nakunot. Anong ibig sabihin ng walang autoridad? Executive ako rito. Ang boss ko kayo. Sino ang nangahas na bawiin ang aking autoridad nang hindi ko alam? Tawagan ninyo agad ang presidente, sigaw niya. Hindi na kailangang tawagan pa ang sinuman. Ramon, nandito na ako. Isang babaeng boses na labis na pamilyar ang galing sa pasukan ng conference room, mahinahon, ngunit nagliliwanag ang napakaraming kapangyarihan. Mabilis na lumingon si Ramon. Naharang ang hininga sa lalamunan nang makita ang nakatayo sa pintuan. Si Andrea, ang asawa niya na laging simpleng nagdadamit sa bahay, ay ngayon ay nakasuot ng pinakamataas na kalidad na business suit. Ang kanyang hitsura ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Sa likod niya, nakahanay lahat na miyembro na board of directors na lagi niyang iginagalang. Nagbayukod silang lahat kay Andrea, kinikilala siya bilang pinakamataas na lider sa silid. Andrea, anong ginagawa mo rito at bakit nagpapayukot sila sa iyo? Anong nangyayari? Tanong ni Ramon nang nanginginig ang boses. Nagsimulang mamuno ang kalituhan at takot. Dahan-dahan pumasok si Andrea sa conference room. Ang taktak ng kanyang matakong ay sinira ang katahimikan.
Dumaan siya sa tabi ni Ramon na parang hindi ito umiral at umupo sa pangunahing upuan sa dulo ngang mesayaong hindi pakailanman inupo ni Numan dahil ang tunay na may-ari ng kumpanya ay hindi pa nakpakita ng sarili. Maligayang pagdating sa aking kumpanya, Ramon. Ang kumpanyang inherited ko mula sa pamilya ko bago ko pa nakilala ang isang sakim na lalaki tulad mo, sabi ni Andrea nang walang emosyon habang sumasandal sa upuan. Tinitigan niya ito ng diretso. Ako ang naglagay sa iyo sa posisyong ito. Ako ang gumawa ng paraan para mukha kang matagumpay na lalaki. Ibinukot ang aking mga mata sa iyong mga kakulangan. Dahil lang nais kong maramdaman mong ipinagmamalaki ang iyong sarili bilang punong pamilya. Lumapay ang matuhod ni Ramon. Ang aking kumpanya inherited. Tinanggihan ng utak niya ang impormasyon. Inalog-alog ang ulo ng paulit-ulit. Hindi ito ay kasinungalingan. Ikaw ay isang karaniwang babae lamang, sigaw niya ng desperado. Binalewalay ni Andrea ang kanyang pag-iyak, kumawe sa isa sa mga katulong na nakpalit ng malaking screen sa dingding. Ipinakita nga screen ang isang serya ng mga numero, katibayan ng mga bank transfer at mga sikreto na ulat sa pananalapi. Sa kasamaang palad, sinagot mo ang aking kabaitan ng pagtataksil, nagpatuloy si Andrea habang tumataas ang tono ng kanyang boses. Hindi lamang mo ako pinagtataksilan sa likod ko, kundi ninakaw mo rin ang pera mula sa aking kumpanya. Ang maebidensyang ito sa screen ay nagpapakita ng daan-daang ilegal na transaksyon na ginawa mo sa loob ng 3 taon. Inilipat mo ang mga corporate funds sa iyong personal na account. Ginamit ang aking pera para bumili ng mamahaling regalo para sa iyong krida at pinondohan ang walang kahihiyang pamumuhay ng iyong pamilya. Tinitigan ni Ramon ang screen ng nakawang ang mata. Ang kanyang mukha ay naging puti gayang tela. Lahat ng kanyang maruruming sikreto na maingat na itinago ay ngayon ay nakalantad sa harap ng buong board of directors. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan ng marahas, hindi na niya matanggihan ang katotohanan ito. Napakasakit ng ebidensya. Andrea, pakiusap, pag-usapan natin ito sa bahay. Problema ito ng ating pamilya. Huwag mo akong ikahiya sa lahat ng taong ito, bulong ni Ramon ng humihinging tono. Ang kanyang boses ay naging isang iyak na kaawa-awa. Nawala na ang kayabangan, pinalitan ng napakalaking takot. Hinarap ni Andrea ang mesa. Ang kanyang boses ay umingay sa silid. Bahay? Wala na tayong bahay na magkasama. At huwag mong ilapit ang salitang pamilya sa akin sa silid na ito. Ako ang iyong amo at ikaw ay isang magnanakaw na nagpinsala sa aking kumpanya. Tumayo si Andrea, itinuro ang pintuan. Sa harap ng buong board na narito, tinatanggal ko sa trabaho si Ramon ngayon din. Ramon, sinisinibak kita ng may kasong misappropriation ng pondo. Andrea, huwag gawin ito. Ako ang iyong asawa. Hindi mo ako mawasak ng ganito. Nakpaluhod si Ramon sa sahig. Sinisikap na hawakan ang kanyang nga binti para makiusap, ngunit bago pa man maabot ng kanyang kamay, 4 na matipunong security guard ang pumasok sa silid. Pinihilan ang mga bisik ni Ramon, itinaas ito at inilabas ito sa conference room. Nag-aatubiling sumigaw at humihingi si Ramon, inilabas siya sa buong koridor. Lahat ng empleyado ay lumabas ng kanilang nga opisina para masaksihan ang pagbagsak ng executive na laging mayabang at mapagamak sa mga nasasakupan. Si Ramon ay inihagis palabas ng pangunahing pintuan ng gusali, marahas na bumagsak sa aspalto. Ang kanyang damit ay marumi at punit. Tinutusos siya ng mapanghamak na tingin ng lahat sa paligid. Ang kanyang posisyon, ang kanyang karangalan, lahat ay nawala sa loob ng ilang minuto. Ngayon siya ay tunay na isang tao na walang natitira, isang itinakwil na walang halaga. Marahas na tumambo ang katawan ni Ramon sa aspalto sa harap ng opisina. Nasugatan ang mga palat ng lumapag sa magaspang na ibabaw. Ungol siya sa sakit na kumalat sa buong katawan. Ang mga security guard na naktaboy sa kanya ay nanatiling nakatayo nang may nakakross ng mga braso sa harap ng pintuan ng salamin. Tinitiyak na hindi na siya makakabalik. Ilang mga dumaan ay huminto.
tinitignan siya ng halong pag-usisa at pagamak. Ang kanyang damit sa trabaho napakaliit na mayos ng umaga ay ngayon ay marumi at magulo. 2 butones ng polo shirt ang natanggal at ang kalyar ay punit. Ibinaba ni Ramon ang mukha, itinago ang pamumulang kahihiyan na nasusunok sa kanyang pisngi. Siya, na sa loob ng maraming taon ay pinarespeto at kinatatakutan ng lahat sa gusaling iyon, ay ngayon itinatapon parang basura. Pahirap-hirap na tumayo si Ramon. Nanginginig ang mabinti niya. Blanko ang kanyang isip. Ilayo siya sa gusali ng walang direksyon. Nakablok ang lahat ng kanyang pinansyal na excess. Wala siyang kahit isang piso sa bulsa, hindi man lang para bumili ng isang bote ng tubig. Ang kanyang luxury char ay kinumpiska na at ang kanyang maringal na bahay ay ipinagbawal sa kanya. Sa gitnang pag-aalala na nanghihigop sa kanya, isang pangalan ang bumukas sa isipan niya. Eileen ang magandang babae na naging kanyang krida. Laging tinatanggap siya ni Eileen ng matamis na ngiti at mainit na yakap. Laging pinupuri siya bilang pinakamakapangyarihan at kahangahangang lalaki. Sigurado si Ramon na sa sandaling bumaksak ang mundo sa kanya, si Eileen ang magiging kanyang tanging kanlungan. Naalala niyang siya mismo ang nakbayat ng renta ng marangyang condominium para kay Eileen na nakbili ng mamahaling kasangkapan at nakbigay ng malaking buwanang allowance. Ngayon na oras na para humingi ng kapalit. Balak niyang tumira sa apartment ni Eileen sandali habang naghahanap ng paraan para tuligsayin si Andrea. Pinilit ni Ramon ang sariling lumakat ng ilang kilometro patungo sa condominium ni Eileen. Pawis ang buong mukha at polo shirt. Hihikap siya, hindi sanay na lumakat ng ganun katagal. Nasusunog ang balat niya sa mainit na araw. Matapos ang isang biyaheng parang walang katapusang pahirap, dumating siya sa lobi ng eleganteng gusali. Tumingin sa kanya ng may hinala ang guard sa entrance dahil sa kanyang hitsura ngunit dahil nakilala siya bilang isang madalas na panauhin na laging nagbibigay ng malaking tip. Pinahintulutan siyang pumasok sa elevator. Pinindot ni Ramon ang pindutan para sa palapak ni Eileen. Malakas ang tubok ng puso sa pag-asa. Inisip niya na mabibigla si Eileen sa kanyang itsura na maari siyang umiyak at alagaan siya ng may pagmamahal. Nang makarating sa pintuan ni Eileen, malalim siyang huminga. Inayos ng kaunti ang buhok at kumatok. Walang sumagot. Kumatok siya muli ng mas malakas. Oh! Narinig ang magayapak at ang tunog na kandado na bumukas. Unti-unting bumukas ang pinto. Si Eileen ay nasa pintuan. Nakasuot ng eleganteng home dress na regalo niya nung nakaraang buwan ngunit walang ngiti sa kanyang labi. Ang mukha ni Eileen ay malamig mapagmataas at puno ng panggagalang habang sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa. Si Ramon, na labis na pagod na, ay hindi nakapansin sa pagbabago niya. Sinubukan niyang pumasok. Eileen, salamat sa Diyos nandito ka. Napakahirap ng araw ko ngayon. Pakiusap, hayaan mo akong pumasok. Kailangan kong pahinga at nang mainom, sabi niya ng mapaos na boses. Ngunit abruptong itinaboy ng kamay ni Eileen ang kanyang braso. Hinaharangan ang pasukan ng katawan. Huwag mong ilagay ang iyong maruruming paa sa aking apartment. Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot na pumasok? Pasalubong ni Eileen ng may matulis na tono. Natigilan si Ramon. Eileen, ako si Ramon, anong nangyayari sa iyo? Ako ang iyong lalaki. Ako ang nagbabayad ng rentan ng lugar na ito. Nawala ko na ang lahat ngayon. Inalis sa akin ni Andrea ang lahat. Sinibasip ko na at tinanggal sa trabaho. Wala na akong iba kundi ikaw. Paliwanag niya ng palamunan. Umaasa na may paron ang kaunting habag. Naktuhon si Eileen ng malakas at mapanuyam na tawa. Sa palagay mo ba hindi ko alam ang katulong nga iyong asawa ang mayaman ng iyon ay nagpadala sa akin ng lahat ng patunay ng iyong pagkabangkarote ngayong umaga. Sinabihan niya akong isang basta-bastang buhong na walang trabaho ka na. Sa palagay mo ba mahalaga pa sa akin ang iyong pagkatao? Talagang hangal ka, Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Pakiramdam niya ay tinutusok ang kanyang pusoeng libo-libong karayom. Hindi, Eileen, mahal mo ako. Lagi mong sinasabi na mahal mo ako.
makakapagsimula tayo muli. Matalino ako, makakahanap akong bagong trabaho at magiging maayos tayo muli. Pakiusap, hayaan mo akong manatili rito sandali. Pakiusap niya. Magsimulang muli, huwag manggarap, sigaw ni Aileen ng galit. Kasama ka lamang ako dahil sa iyong pera, posisyon at mga mamahaling regalo na ibinibigay mo sa akin. Bakit ko sayangin ang aking kabataan para sa isang talunan tulad mo? Para sa aking ay isang walang kwentang ipasaning kanan gayong. Ang ating relasyon ay nagitatapos dito. Umalis ka na bago pa ko tumawag sa seguridad para idragi kapalabas tulad enigaizang asong gigala. Naramdaman ni Ramon na bumagsak sa kanya ang mundo. Ang huling pag-asa na pinagkakandaman niya ay nadurok na. Ang babaeng pinagtataksilan niya ang kanyang asawa ay isang linta lamang na interesado sa kanyang pera. Bago pa siya makasagot, pumasok pansamantala si Aileen at bumalik na may isang plastic bag. Inihagis niya ito sa kanya ng may lakas. Nakakalat ang mga laman sa sahig ng koridor, ilang kapalit na damit, isang sipilyo at isang pangahit na iniwan niya roon. Kunin ang iyong basura at mawala sa aking paningin, talakas ni Aileen. Habang yuyuko si Ramon para kunin ang kanyang gamit, umayat ang manggas ng polo shirt niya at nalantad ang isang luxury watch na natitira pa sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Aileen. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinawakan niya ang pulso ni Ramon at hinulaan ang relo. Huy, anong ginagawa mo? Ibalik mo ang relo ko, ito na lang ang natitira sa akin, sigaw ni Ramon sa pagkabalisa. Itinaboy siya ni Aileen ng may lakas. Ginawa siyang bumagsak sa sahig. Ito ang bayad para sa oras na sinaside ko sa iyo. Ito ang ating liquidation. Ngayon umalis na tao ka na walang kwenta. Sigaw niya bago isara ang pinto ng may lakas. Umingay ang tunog sa koridor, minarkahan ang katapusan ng kanyang buhay na punong luho. Nanatili si Ramon na nakaupo sa malamig na sahig, niyayakap ang kanyang matuhod, nangalay ang puso niya. Itinatapon niya ang isang diamante para sa isang bato. Ngayon ay tunay na siyang nag-isa, gutom at walang patutunguhan. Ang hapon na kalangitan ay nagbabago na sa maitim na kulay, abong kulay, nagbabala ng isang bagyo. Pahirap-hirap na lumalakad si Ramon sa bangketa kasama ang plastic bag. Matapos ang mahabang paglakad, narating niya ang kanto kung saan naghihintay ang kanyang ina. Si Ginang Remedios ay nakaupo pa rin sa sirang maleta. Ang mukha ay puti at pagod. Nang makita ang anak, nagliwanag ng pag-asa ang kanyang mata. Ramon, salamat sa Diyos nandito ka na. Nagugutom na ako. Nasaan ang pera mula sa kumpanya? Pumunta tayo sa isang magandang restaurant at humanap ng maayos na hotel, sabi niya nang hindi napapansing tulad ng patay na tao ang itsura ng anak. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Inay, paumanhin po, wala tayong pera. Ang kumpanya ay pag-ari pala ni Andrea, tinanggal niya ako sa trabaho. Itinaboy din ako ni Aileen at ninakaw pa ang aking relo. Wala na tayong anuman, inay, sagot niya ng baling boses, hawak ng mga hikbi. Nang marinig ang masalitang iyon, lumapay ang mabinti ni Ginang Remedios, muli siyang bumaksak sa maleta. Ang babaeng laging nagpapakitang kayamanan ay ngayon ay isang pulubi. Lumamig ang hangin. Kailangan nilang humanap ng tirahan bago pa magsimula ang ulan. Sa natitirang barya, sa bulsa ay naktungo sila sa makikipot na kalye na malayo sa mga pangunahing daan. Nakahanap silang isang duha at mapanlansis na pension house na tumanggap sa kanilang barya para sa isang gabi. Dinala sila sa isang maliit at nakakalumang kwarto sa dulo ng madilim at mabahong koridor. Ang kwarto ay napakalit, may espasyo lamang para sa manipis na kutson sa sahig. Walang bintana, marumi ang sahig at malakit. Ramon, anong lugar ito? Hindi ako dito matutulog. Nakakasuklam ito, reklamo ni Ginang Remedios habang umiyak. Inay, pakiusap, subukang umintindi. Ito na lamang ang kayang-kaya natin. Umulan na sa labas. Kahit meron tayong bubong dito, sagot ni Ramon ng pabayaan na. Tumahimik si Ginang Remedios, nanggusok sa isang sulok habang kinakain silang gutom at pag-aalala. Nagsimulang bumadyo, tumagas ang ulan mula sa kisame at binabasa ang sahig. Napagtanto nila na ang tanging gagawin na ay makiusap sa pagpapatawad ni Andrea. Ramon,
pumunta tayo kay Andrea. Manluluhod ako sa harap niya kung kinakailangan, basta't makakakain at matutulog muli ng maayos hikbi ni Ginang Remedios. Tumango si Ramon. Nagtungo sila sa malakas na ulan, naglakad ng ilang kilometro hanggang marating ang Marangyong Residential Subdivision kung saan nakatira si Andrea. Dumating sila sa harap ng malakas na bakal na rehas, basa at nanginginig. Niyayalo ni Ramon ang rehas ng buong lakas habang ang kanyang ina ay nakasalampak sa basa at malamig na aspalto, umiyak ng desperado. Andrea, buksan mo. Ako si Ramon ang iyong asawa. Pakiusap, pahintulutan mo kaming pumasok. Sigaw niya laban sa ingay ngulan. Nakamali ako, Andrea. Nagsisisi ako sa pagtataksil ko sa iyo. Nanganggako akong magiging mabuting asawa. Andrea, sumali si Ginang Remedios. Andrea, minamahal na manugang, patawarin mo ang aking malupit na mga salita. Napagtanto ko na nakamali ako. Nagugutom kami, Andrea. Nanlalaginaw kami. Pakiusap, buksan ang pinto. Nagpatuloy silang sumigaw at makiusap ng halos kalahating oras. Bigla, nagsimulang bumukas ang rehas. Nagliwanag ang kanilang mga mata sa pag-asa ngunit mabilis na nawala ang pag-asang iyon. Hindi si Andrea ang lumabas, kundi ang kanyang abogado, protektado ng malaking itim na payong na tumingin sa kanila ng malamig. Ang Ginang Andrea ay walang anumang intensyon na makita ang inyong mamukha o marinig ang inyong makasinungalingan, sabi niya ng malamig na tono na pinatay ang anumang pag-asa. Pakiusap, sabihin sa kanya na tunay kaming nagsisisi. Magtatrabaho kami bilang makatulong sa bahay na ito, basta bigyan lang kaming pagkain at bubong, nakikiusap si Ramon. Ngumiti ang abogado ng may kayabangan. Naglabas ng waterproof folder mula sa ilalim ng jacket at ibinato ito sa aspalto. Bumagsak ito sa putik. Ang aming kliyente ay hindi nangangailangan ng mga sinungaling at magnanakaw na katulong. Naroon ang legal summons para sa inyong diborsyo. Mayroon ding claim para sa danyos ng ilang milyong piso para sa lahat ng corporate funds na ninakaw mo. Ramon ay nananatiling walang malay habang nakatayo sa ulan, milyon-milyong piso. Hindi siya makayang kumuhang isang tinapay. Iyon ang bunga ang inyong magawa. Tigilan ang pag-abala sa aming kliyente o tatawagan ko ang mga autoridad para sa public disturbance. Tamasahin ang inyong bagong buhay, pagtatapos ang abogado. Lumiko siya at pumasok sa loob. Ang bakal na rehas ay naksara ng may panghuling metalikong kalampag, tinalian ang kanilang kapalaran. Sa ilalim ng malakas na bagyo, niyakap nina Ramon at Ginang Remedios ang isa't isa sa malamig na aspalto, umiyak sa kanilang kamangmangan, kayabangan at kalupitan na ngayon ay bumabalik sa kanila, walang habag na winasak sila. Dahan-dahan ang maaraw at punong ang pahirap. Pinalabas din sila sa pension house, namuhay na sa kalye. Nahanap ng trabaho si Ramon, ngunit nanguna sa kanya ang kanyang reputasyon. Walang gustong kumuhang isang dating executive na sinibasip dahil sa pagnanakaw. Desperate, inilipas ang maaraw niya sa isang bangko sa parke. Si Ginang Remedios naman na itinulak ng gutom, iniwala ang lahat ng natitira pang kayabangan. Ang babae na namuhay sa luho ay nahanap ng gaabanteng trabaho. Matapos ang walang bilang na pagtanggi, tinanggap siya bilang manggagawa ng pinggan sa isang maingay na karinderya sa suburb para sa maliit na sahod. Ang kusina ay isang impyerno masikip, basa at mabaho. Sa harap niya, isang bundok ng marurumong plato. Ang amoy ngang lumang pagkain ay nagbibigay sa kanya ngang pagduduwal, ngunit para sa isang pagkain ay nagsimula siyang maglaba. Ang trabaho ay nakakapagod. Ang kanyang nga buto, hindi sanay sa pagsisikap, ay sumasakit. Ang nga kamay, isang oras na maingat na inalaga, ay namula at punong paltos dahil sa masakit na deterdiente. Matapos lamang 2 oras, masakit na ang likod niya. Mabagal ang magalaw niya. Ang mga customer ay nagsimulang magreklamo sa kakulangan ng malinis na plato. Ang may-ari na karinderya, isang matigas na babaeng may mapungay na mukha ay nag-apresura sa kusina ng galit.
Natagpuan si Ginang Remedios na nakaupo ng nakasandal sa dingding habang nagpapahangin ng piraso ng karton. Huy, anong ginagawa mo riyan na nakaupo? Nag-ingay na ang mga customer. Pinagbabayaran kita para magtrabaho, hindi para magpahinga. Sigaw ngang may-ari habang tinatapak ang isang tumpok ngang palayok. Nakdudulot ng nakakabinging kalampag. Pahirap-hirap na tumayo si Ginang Remedios. Paumanhin po, masakit ang aking makamay at likod. Bigyan na lamang po ninyo akong sandaling pahinga, pakiusap niya. Pahinga? 2 oras ka pa lamang nagtatrabaho at humingi ka ng pahinga? Kinuha ngang may-ari ang isang marungis na plato na may natirang tinik ng isda at makapal na maasim na sabaw. Sa isang ekspresyon ng galit at panggagalang, ibinato niya ito sa sahig sa paanan ni Ginang Remedios. Nakalatag ang dumi sa kanyang binti at sa luma na maong nasuot. Kung ganyan ka katamad magtrabaho, kainin mo itong basura. Sigaw ngang may-ari ng bulag ang mata. Kung ayaw mong magtrabaho ng husto, mas mabuting maninghaloy ka sa mga basurahan sa labas. Sa mga salitang iyon, natigilan si Ginang Remedios. Kainin mo itong basura, ang parehong masalita na sumigaw siya nang may kayabangan kay Andrea. Parang huminto ang oras, tumingin siya sa mga tira-tirang pagkain na nakalat sa kanyang paanan pagkatapos sa galit na mukhang may-ari. Naalala niya ang gabing iyon ang kanyang malupit na tagumpay sa pag-ibuhos ang kanyang plato sa harap ng manugang. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang paglaban. Bumaksak siya sa basa at madulas na sahig ng kusina. Sumabok sa hysterikal na pag-iyak, tinatakpan ang mukhang ng mga kamay na puno ng bula. Sa wakas, napagtanto niya ang lahat. Ang karma ay bumaksak sa kanya ng napakaliksi. Ang kahihiyan, paghamak, ang pakiramdam ngang walang halaga na ibinigay niya kay Andrea ay ibinalik sa kanya pinalaki pa. Wala na siyang magagawa kundi umiyak, gumagapang para linisin ang basura sa kalagitnaan ng mga hikbi ang isang pagsisaysing hindi na mapapakinabangan. Dumating ang araw ngang paglilitis para sa diborsyo, makalipas ng ilang linggo. Nagpresenta si Ramon sa hukuman ng naglalakad, ang hitsura ngang isang hampas lupa. Ang polo shirt ay gusot at masyadong maluwag para sa kanyang pinapayat na katawan. Gayunpaman, isang bahid ng kasakiman ay naknagnak pa rin sa kanya. Dumating siya na may intensyon na huminging ng dibisyon ng ari-ariang. Sa kabila NG sala, mahinaon at may autoridad na nakaupo si Andrea, sinamaan NG isang koponan, NG pinakamahusay na mga abogado sa lungsod. Nang buksan ngang hukom ang hearing, naging tense ang kapaligiran. Biglang tumayo si Ramon nang nagpoprotesta. Tutol po ako, kababayan ng hukuman. Sigaw niya. Ako ang kanyang lehitimong asawa. May karapatan ako sa kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi makatarungang itapon niya ako sa kalye ng walang kahit isang sentimo. Inutusan siyang hukom na magpigil. Tumayo ang abogado ni Andrea. Kababayan ng hukuman, matibay kaming tumututol sa kahangahangang kahilingang ito. Ang patrimonyo na pinag-usapan ay inheritansya ng aking kliyente na nakuha bago pa man ang kasal. Si Ginoong Ramon, sa halip na mag-ambag, ay isang parasito na lihim na sinait ang nga pondo aming kliyente. Mayroon kaming nga patunay. Humingi ang abogadong pahintulot para ipakita ang nga patunay sa malaking screen. Sa isang sandali, nakitang hukuman ang lahat mga larawan ng pagtataksil ni Ramon kay Eileen, mga bank transaction para sa mga mamahaling regalo na binili gamit ang mga ninakaw na pondo mula sa kumpanya, at maging ang mga audio recording ni Ginang Remedios na nanginsulto at nanggapi kay Andrea. Naparalisa si Ramon. Ang malamig na pawis ay nananalaytay sa niya hindi na niya matanggihan ang lahat ng ito. Napakalaki ng ebidensya. Andrea, pakiusap pag-usapan natin ito sa bahay. Problema ito ng ating pamilya. Huwag mo akong ikahiya sa lahat ng taong ito, bulong ni Ramon ng humihinging tono. Hinarap ni Andrea ang hukuman. Isang asawang nagnakaw mula sa sarili niyang kumpanya para sa kanyang krida at pinayagan ang kanyang ina na torturahin ang kanyang asawa ng psikolohikal, may karapatan pa rin siyang humingi ng dibisyon ng ari-arian? Kayo ang maghusgado, kababayan ng hukuman. Ang hukom, matapos suriin ang mga patunay,
ay nagbigay nga hatol, ang kanyang boses ay umingay sa sala. Dahil sa mga hindi mapansingang katibayan, tinatanggap ngang hukuman ang kahilingan ng paghihiwalay ng demanda. Ang kasal nina Ramon at Andrea ay opisyal na natapos na. Bukod dito, tinatanggihan ng hukuman ang anumang kahilingan para sa dibisyon ng ari-ariang. Napatunayan na ang patrimonyo ay eksklusibong pag-aring nagdemanda at napatunayang nakasala ang respondente nga malulubhang krimen sa pananalapi laban sa kanya. 3 beses na tinambol ng hukom ang martilyo, minarkahan ang tagumpay ni Andrea at ang pangwakas na pagkawasa ni Ramon, ngunit hindi pa rin tapos ang lahat. Pagkatapos en hearing, 4 na pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok sa sala, diretso patungo kay Ramon. Ginong Ramon, inaresto po kayo sa akusasyon ng misappropriasyon ng corporate funds na nakakahalaga ng ilang milyong piso, sabi ngang isa sa mga opisyal. Bago pa man makareaksyon si Ramon, naliha ang kanyang makamay sa likod. Pakiusap, huwag, bitawan ninyo ako. Andrea, tulungan mo ako, bawiin mo ang reklamo. Patawarin mo ako, sigaw niya habang inihahagis. Nanatiling walang galaw si Andrea. Pinanood niyang dalhin ito ng wala ni katiting na awa. Nagawa nang ang katarungan. Ang buhay sa loob ng Bicutan Detention Center ay isang impyerno. Ang selda ay masikip at mabaho. Si Ramon, na may natitirang kayabangan, ay tumangging kumain ng pagkain ng kulungan o maglinis. Ang ugaling iyon ay nakpukaong galit ng ibang preso. Ang pinunongang selda isang lalaki na may peklat sa mukha ay pinilit siyang linisin ang sahig sa bantangang karahasan. Dito, wala kang pagkakakilanlan, ang iyong posisyon sa labas ay walang halaga rito. Linisin ang sahig na iyan, babasagin namin ang iyong mga buto. Inis niya. Sinampal at pinahiya. Nagsimulang linisin ni Ramon ang sahig habang umiyak sa kanyang kamangmangan. Ang kanyang buhay ay naging banggunggot ng takot at sangkot na mga utos. Samantala, si Ginang Remedios ay namumuhay sa kalye. May sakit at gutom, nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanyang bunso na kapatid. Sa nakaraan, madalas niyang ipahiram ang pera sa kapatid ngunit lagi itong may kasamang mainsulto at paghamak. Ngayon, sa huling lakas niya, nagpunta siya sa kanyang bahay. Binuksan ng kapatid ang pinto at tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. Pakiusap, tulungan mo ako. Nagugutom ako, may sakit. Pakiusap ni Ginang Remedios, ngunit tumigas ang mukhang kapatid. Lumayas ka sa aking bahay. Nang mayroon kang pera, tinrato mo ako na parang hayop, ngayon na pinarusahan kang karma, naalala mo pa ako, ayoko nang may kinalaman sa iyo. Sigaw ni Jabago, ibato ang pinto sa muka ni Ginang Remedios. Tinanggihan na rin kanyang sariling pamilya, nagpatuloy si Ginang Remedios, nagwala sa mga kalye, nag-iisa sa kanyang sakit. Sa kulungan isang hapon, nagpapalabas ng balita sa telebisyon sa common room. Bigla, ang panggalan ni Andrea ang nakuha ng pansin ni Ramon. Sa screen si Andrea nagliliwanag tumatanggap ng prestihiyosong parangal bilang pinakamahusay na entrepreneur ng taon. Elegante siya, may kumpiyansa sa sarili. Sa tabi niya ay isang kaakit-akit na lalaki, ang kanyang bagong asawa, isang matagumpay na lalaki na tumingin sa kanya ng may tunay na pagmamahal at pagpipitagan. Nang makita ang eksena, bumara sa dibdib ni Ramon ang hininga. Binuhusan siyang pagsisisi. Napagtanto niya na itinapon niya ang pinakamahalagang kayamanan na nakaroon siya. Sumabog siya sa desperadong pag-iyak, binabayo ang ulo sa poste, sinusumpa ang kanyang kasakiman at pagtataksil. Bawat gabi ang alaala ang ngiti ni Andrea ang nagpapahirap sa kanya, na nagtitiyak sa kanya sa isang balon ng pagsisisi na walang katapusan. 1 taon ang lumipas. Sa isang marangyong pribadong sala, nagdiriwang si Andrea ng isang mahalagang tagumpay sa negosyo. Napalibutan siyang kanyang bagong pamilya, mga taong edukado at mapagrespeto na tunay na nagpipitagan sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanyang bagong asawa at nagbigay ng baso. Perpekto ang pamamahala mong, lahat ng bagay, mahal ko. Napakapalad ko na mayroon ka, sabi niya ng may tenderness. Salamat sa iyo,
Sagot ni Andrea ng may payapang ngiti, para sa pahintulot mo sa akin na maging sarili ko at para sa kapayapaang matagal ko nang hinahangad sa maling lugar. Tinalamak niya ang kanyang tagumpay, isang matamis na buhay matapos ang isang napakamapait na pagsubok. Sa parehong sandali, sa isang nakalimutang sulok ng lungsod, ang kapalaran ay nagpapakita ng isang ganap na kabaliktarang larawan. Sa isang madilim at mabahong eskinita sa likod ng isang palengke, sa kalagitnaan ng matumpok ng basura, isang matandang babae ay nanginginig sa lamig at gutom. Ito ay si Ginang Remedios, naging balangkas na, nakabalot ng gabasahan. Pinipilitang halos mapilitang kumain ng alinman na makikita, lumapit siya sa isang natumba at nagtitipon na basurahan. Nagsimulang hawakan ang mga nalagas na bagay gamit ang kanyang maruruming mga daliri, naghahanap ng anumang makakain. Nakahanap siya ng isang dakot ng natitira na kanin na hinaluan ng maasim na sabaw at lupa. Para sa kanya sa sandaling iyon, ito ay isang kayamanan. Nang nakakabik-kabi, tinipon niya ang marumis na pagkain mula sa putik at isinapuso ito sa bibig, at habang ngumuya at lumunok ng basura, isang luha ang nagtatak sa kanyang maruming pisngi. Bumalik ang kanyang isip sa gabing iyon, sa kanyang malupit na kilos, sa kanyang boses na sumisiga, "Kainin mo itong basura." Ang parehong parirala na ngayon ay ipinapatupad ng kapalaran sa kanya mismo. Walang nagpipilitang palakasin ang sarili niyang mga kilos ang umakay sa kanya. Ang karma ay bumaksak sa kanya ng walang awa. Umiyak si Ginang Remedios ng tahimik sa madilim na eskinita, binabayaran ng buo ang bawat kasalanan niya sa nakaraan hanggang sa huling sentimo.